Ibang balita po, aakalain mong hindi ganong controversial dapat ang posisyon ng Executive Secretary. Basta't nasa likod mong Pangulo, siguro naman planchado na dapat ang lahat. Pero sa nakaraang 2.5 buwan ng Marcos administration, parang ito na ang naging pinaka-controversial na posisyon. Ang masaklap pa rito, ang tinalaga ng Pangulong Bongbong Marcos bilang Executive Secretary ay si Attorney Victor Rodriguez, ang kanyang longtime Chief of Staff at tagapagsalita o spokesman. Umpisan po natin kung ano ang trabaho ng Executive Secretary o kung tawagin ay kalihim tagapagpaganap. Tinatawag siyang The Little President dahil isa sa pinakamakapangyarihan ang posisyong ito sa Malacanang. Siya po ang alter ego ng Pangulo. Kung hindi pwede ang Pangulo, siya po ang nagmamando ng mga meeting. Siya rin ang primus inter pares sa gabinete or first among equals. Pwede siyang magbigay ng mga kautusan sa mga miyembro ng gabinete basta't sa ngalan ng Pangulo. Sa ilalim din po ng Administrative Code, maaari siyang maglabas sa mga kautusan sa ngalan din ng Pangulo. Pwede niyang i-review o i-modify mga desisyon ng mga miyembro ng gabinete sa ngalan din ng Pangulo. Suma total, pwede siyang magdesisyon sa lahat ng bagay na hindi kailangan ng personal na atensyon ng Pangulo. Talagang ang Little President. Hindi katakataka na dyan nilagay si Attorney Vic Rodriguez. Kung ikaw nga naman ay dating Chief of Staff at Spokesman, hindi malayong nasa iyo ang kumpiyansa at tiwala ng Pangulo. Pero sa nakaraang 2.5 buwan, sunod-sunod ang mga iskandalong kinasangkutan ng posisyon ni Rodriguez. Mula po sa Sugar Order No. 4 hanggang sa mga appointments na hindi pala totoo, maugong din ang tila hidwaan sa loob ng Malacanang. Isang paksyon sa palasyo, tuloy-tuloy ang batikos daw kay Rodriguez sa tulong ng ilang pro-Marcos vloggers. Dahil sa mga ito, nanganganib ang confirmation ni Rodriguez sa Commission on Appointments. Bagay na di naging problema sa nakaraan dahil madalas ay pinagbibigyan naman ng CA kung sino man ang manok ng Pangulo. Nitong nakaraang linggo, para unahan ang banggaan sa Commission on Appointments, nagbitiw sa pwesto si Rodriguez bilang Executive Secretary. At nagpanukala raw na ilipat na lamang siya sa bubuhayin at papalakasin na posisyon na Presidential Chief of Staff. Isang posisyon na hindi na kailangan ng kumpirmasyon ng CA. Ano naman itong Presidential Chief of Staff kung ikumpara sa Executive Secretary? Malaki po ang kaibahan. Ang Presidential Chief of Staff hindi maaring magdesisyon para sa Pangulo. Pinuno lamang siya ng support staff ng Pangulo at tumutulong sa mga bagay na administratibo. Kung sakali, malaking kabawasan ito sa kapangyarihan at impluensya ni Rodriguez. Pero nagpanukala rin kasi si Rodriguez na bigyan ng maraming dagdag na kapangyarihan ang posisyon ng Chief of Staff na tila bahagi naman ng trabaho ng Executive Secretary. Halimbawa, ang pag-aproba ng mga memorandum, mga kautusan at mga kontrata at ang pag-review ng mga ginagawa ng mga cabinet secretaries. Yun lang sa isang memorandum noong September 15, binaril po ito ni Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile. Ang sabi ni Enrile, itong posisyon ng Chief of Staff ay duplication lamang ng trabaho ng Executive Secretary, ng Presidential Management Staff at ng Special Assistant to the President. Hindi raw ito kailangan lalo't ngayon ay nagbabawas ang tauhan sa gobyerno dahil sa problema sa budget. At ito pa po, dagdag ni Enrile, ang Chief of Staff ay dapat walang decision-making powers, walang signing powers, walang review powers, at walang supervisory powers sa ibang tao sa labas ng Secretariat ng Pangulo. Ano pa man, inanunsyo ni Press Secretary Trixie Cruz Angeles ang pagbibitiw ni Rodriguez bilang Executive Secretary noong weekend at ang pagkakatalaga niya bilang Presidential Chief of Staff. Ayon po kay Angeles, aakuhin ng Chief of Staff ang trabaho ng mga binuwag na ahensya gaya ng Cabinet Secretary at ng Presidential Anti-Corruption Commission. Binibigyan din ng Chief of Staff ng mga deputies na mataas ang ranggo. Halimbawa, meron po siyang isang Senior Deputy Chief of Staff na karango ang mga Cabinet Secretaries at 2 Deputy Chief of Staff na karango naman ang mga Undersecretary. Sa makatuwid, sa pwestuhan sa ranggo, medyo panalo si Rodriguez. Ang hindi lamang po malinaw sa ngayon kung binigay ba kay Rodriguez ang hinihingi niyang mga kapangyarihan na bahagi ng kanyang lumang pwesto.